tanggapin mo ang palad ko. Sanggol pa lamang noon si Arsenio Serrano Jr. nang paulit-ulit siya nagkakaroon ng konvulsyon at mga seizures. Hindi naglaon, na-diagnose na meron din siyang attention deficit hyperactive disorder. Paano matutugunan ng kanyang pamilya ang kanyang kondisyon? Panoorin po natin. Apat na 47 taong gulang ang inang si Susan Malacad nang ipinagbuntis niya ang batang si Arsenio Serrano Jr. Siya ang unang anak ni Susan sa kanyang pangalawang karelasyon na si Arsenio Sr. Inakala ni Aling Susan na magiging normal ang kondisyon ng kanyang bunsong anak. Normal naman po nung maliit yan, yung binubuntis ko yan. Pinanganak ko, hanggang sa pinanganak ko, normal naman po. Kaya lang yung naging 5 buwan siya, doon nag-umpisa yung pagkukumbulsyonin niya. Yun ang nag-umpisa. Hanggang lagi na siyang kinukumbulsyon, ganun. Tapos hanggang sa 4 na taon, kumbulsyon siya, lagi siyang kinukumbulsyon. Tinakbo na namin sa ospital, yung nagmi-maintain siya ng gamot. Una yung phenobarbital, tapos di 1 taon yata kami nagamit noon. Naging hyper, sobra siyang hyper. Di pinalit na naman yung gamot na yan. Sabi ko, pero hindi ko muna tinanggap yung gamot na yun kasi sabi ko, ay, mahal nga, sabi ko. 1 taon muna pinaliban bago kami naggamit ng gamot na yan. Tinanong ako ng doktora kung kaya ko ba daw bumili na ng gamot na yun. Nisip-isip ko, sabi ko, sige po, subukan po namin. Hanggang sa ngayon, ginagamit na namin yan. Ang problema nga ho, yung pambili, kasi mahal talaga. Nag-ano po siya na therapy, speech pa nga ho, sabi ko hindi namin kaya yung speech therapy. Kaya hindi namin mapatherapy pa siya sa ganun. Yung therapy niya, 500 ang therapy niya. Tapos yung isa, speech therapy niya, 800 ho per session. Hindi ko pa pinagagawa kasi nga, pira nga ho. Aminado si Aling Susan na hindi siya nakapagpatingin sa doktor ng maayos habang nagdadalang tao siya kay Arsenio Jr. Ngayon nahihirapan ang kanyang mga magulang na tugunan ng kanyang mga pangangailangan, lalo't merong kanya-kanya rin silang mga karamdaman. Ang 4 na mga anak ni Susan sa kanyang unang asawa ay tumutulong sa kanila, ngunit hindi sapat ang kanilang inaambag na pondo. Yung mister ko pa, medyo nagtatrabaho, maganda-ganda pang trabaho. Driver siya, pero medyo okay pa ang pagdadrive niya. Ngayon kasi medyo may sakit na siya. Kaya nahirapan talaga ho kaming naming yung gamot. Tsaka ako, na-stroke na ho ako, naka-recover lang po ako sa stroke. Dati hindi ako makalakad. Pinilit ko lang talaga yung sarili kong makakilos alang-alang sa bata na yan. Kasi sabi ko, wala talaga mag-aalaga dyan. Habang pinagmamasdan ng mga magulang ni Arsenio ang batang mayroong kapansanan, wala silang magawa. Gayunpaman, patuloy pa rin ang kanilang mga panalangin na magkaroon ng maayos at normal na pamumuhay ang kanilang bunsong anak. Pag hindi nakakainom ng gamot, malikot talaga siya. Pero pag nakakainom naman, okay naman. Ang likot-likot talaga, takbo ng takbo. Ang ingay-ingay niya. At pag tinanong mo siya, okay naman, nagsasalita naman. Kaya lang nga ho, hindi siya maintindihan talaga. Ang iba, kung mo kami nag-aalaga, siyempre naintindihan namin yung sinasabi. Humingi po ako ng tulong para sa anak ko. May sakit po na hyperactive po. Sana matulungan po ako. May sakit po kami, matatanda na po kami mag-asawa. Hindi na po namin kayang tustusan yung pangailangan ng anak ko sa gamot. Marami pong salamat. Sagabal sa normal na paglaki at pagkatuto sa batang si Arsenio ang pagkakaroon niya ng ADHD. Kailangan niya sumailalim sa occupational and speech therapy bago siya tuluyang matuto at maaring lumala ang kanyang kalagayan kung pababayaan. Kapwa Kumalco Foundation ay matatagpuan sa second floor ng Kapuso Building,
GMA Network Drive, Diliman, Quezon City. Ang telepono 9827-777, local 9950 o direct line number 333-7684. Sa mga nais mag-donate o tumulong sa aming pasyenteng ipinapanawagan, maaari po kayong magdeposito sa mga BDO branches na makikita sa mga SM malls. Ang mga BDO branches sa mga SM malls ay bukas araw-araw kahit Sabado o Linggo. Maaari din po kayong magdeposito sa Metrobank. Ang ating pong email address, kapwako@gmanetwork.com. Sa Facebook, www.facebook.com/kapwako. Bisitahin ang aming website www.kapwako.org para mapanood ang mga nagdaang episodes. Maaari din kayong mag-donate gamit ang inyong credit card, debit card, PayPal account, at Globe GCash. Kailangan din namin ng mga wheelchairs, oxygen tanks, mga oxygen gauge, crutches at nebulizers. Tanggapin mo